Yan. Ito yung mga hinihiram natin sa friends natin. O kaya kami guys, yung may vlog kami na pumupunta kami ng downtown, pumunta kami ng Bones. Yan. Sa mga lawyer friends Yeah. natin na merong yung robe and waistcoats. So, isusukat ko to later on. Pero, ito kasi yung gagamitin natin sa ating Hi guys! Welcome back to our channel. Kakasundo lang sa atin ni Alvin. So, nandito na tayo sa bahay. And si Zion ito, tulog. Yan, buong biyahe, nung pagkasundo sa akin ay tulog siya. So, ito si Alvin nga pala. Pinifilm namin to ng araw na naka-sick leave siya. Kasi, ito, may sakit pa rin. Hopefully, bukas no makapasok na. Yan, the day of the filming is February 26. Ay, wala pa sa kalendaryo. Akala ko 27 na. So, yun. Balak lang namin mag-update sa inyo and i-share na nga ang aming sikreto. Yan, mga ilang araw na rin naming tinago. Yan, kasi gusto namin ay sure na. So, kung napapansin nyo, previously sa vlog namin, nabanggit nga namin na may special event or milestone sa buhay namin or lalo na ako na mangyayari this coming March. Yan. Pero yun nga, ipopost na lang namin yung video na to sa day kung kailan naganap na yung event para syempre ibig sabihin, sure na nangyari. And yun nga no, nasabi namin na bumibili kami ng like formal attire. Ano ba yun? Yung parang polo mo. Ayan. So yun, binili namin yung long sleeves niya sa Value Village. Yan, to match his coat. Kasi para yung nasa loob naman mag-iba. Kasi, Pabula. oo. Isa lang yung Although, oo, napakasaglit lang na event yun. Bira lamang gamitin. Oo. Pero minabuti ng ibang kulay naman ang gamitin niya sa polo. And yun, last time din, yan, bumalik ako ng Value Village. Kasi nga, mas maraming choices sa Value Village kaysa sa Goodwill. Para hanapan ko rin ng outfit si Zion para sa special event na yon. So, pakita ko sa inyo yung aming nabili sa Value Village for Zion. Ayan. So, ito siya guys. Yan, pahawakin ko si Alvin para makita nyo. Medyo malaki ng konti. Pero pwede na yan. Okay na. So, ito guys, oh. Yung kay Zion. Meron pa siyang ganito, oh. Nakaka-cute. Kunwari, panyo. Oh, Style yung professional ganyan. na professional. Tapos yung matching pants niya. Yan. Hopefully, hindi ganun kalamig. Pero parang nakita ko naman magpa +5 during Hindi, nasa loob naman tayo eh. Oo, sa loob. Pero at least, diba, hindi na mag-winter jacket. Ito na lang yung suot niya kung okay naman yung weather. Yan. Tapos si Alvin, yung polo niya na laban ko na. So, Tansyahin pa dapat yun. paplansyahin na lang din. Pati yung sa coat mo. Oo. And ito na sa akin, guys. So, ito. Yan. Ito yung mga hinihiram natin sa friends natin. O kaya kami guys, yung may vlog kami na pumupunta kami ng downtown, pumunta kami ng Bones. Yan. Sa mga lawyer friends natin na merong yung robe and waistcoats. So, isusukat ko to later on. Pero, ito kasi yung gagamitin natin sa ating oath-taking. Yeah. And finally, so mag-oath-taking na tayo as a lawyer here in Canada. Sa wakas. So may outfit kasing kailangan, guys. Totoo lang guys, medyo pricey kasi yung ganito. Yan, i-reveal ko na ba? So, mahal to guys. And, nire-recommend siyang bilhin kapag magpa-practice ka sa litigation. Yung mag-a-appear ka palagi sa sa court. court. Ganyan. Pero kasi yung practice ko, as of now ha, syempre things can change.
hindi ako pala appear sa court. So, parang magiging one-time suot lang to. Kaya, minabuti kong manghiram Manghiram muna sa muna. friends ko. So, ito pa lang ha, $1,500 na. Grabe, no? Yan. Plus robe pa. Kaya dalawa to eh. Kasi, kailangan ko din ng robe. Yung waistcoats kasi, hindi ko ba siya sa akin kasi medyo Sexy kasi si Emma. medyo sexy kasi ako. Oo. Kaya, kailangan ko manghiram pa ng bigger size. Kaya, ito, ang tawag dito waistcoat. So, kailangan din dito may parang bib ka or ribbon. Tapos, yung polo nilang white, special din, kailangan winged siya. So, ganyan. Mm. And then, ipapatong yung robe. So, susukatin ko siya later. Kasi kailangan ko rin malaman mamaya. Diba? Hindi pala kasya sa akin or may something na kailangan palitan. So, after that, na masuot ko yung waistcoat, isusuot ko na yung robe. Yan. Ito lang kasi yung kumasya sa akin. Ito, Ito smaller hindi kasi, size. oo. Ayan. So, pero yung isa kong friend naman, walang robe dun sa isa. Kaya, di ba, kailangan dalawa yung hiraman ko. So, yun, susukatin ko yun. Pero ito na yung ating robe. Yan o. Kaka-excite. Ha. Lapit na. At Next ito week na yung yan, guys, mga pinaghirapan natin sa Canada after Yes. a 3 years. long time. Hindi biro yun. Alam Yeah. niyo yun, sobrang daming Kukwento natin yan. struggles. Pero ito muna, sa pagsusukat, yan o, napaka-detailed. Ito yung robe dito sa Canada. Particularly sa Alberta. Hindi ko alam kung may difference siya pagdating sa mga robe sa Ontario, yung mga lawyers na ginagamit nila. Pero dito, ito yung sa Alberta. So, very pricey siya. And Oo, advisable mahal. na Grabe. kunin yan kapag yung lawyer ay sa litigation and mag-appear ng madalas sa court. So, Parang ano yan, baby, halimbawa, uwi ka Pilipinas, paggawa ka ng ganyan. pwede naman. Diba, papagaya mo? May lawyer na nagsabi pwede daw sa Shein. Pero kasi kailangan gayang-gaya kasi hindi na Oo, sila after dapat. sa quality kung medyo silky or medyo pangit yung tela. Parang hindi na particular yung judge or justice doon. Pero syempre, gusto mo rin naman magmukhang maayos, 'di ba? Kaya bili ka or yun nga manghiram ka for like one time use. Alam ko sa library din ng Law Society may pinapahiram. Pero yun nga, Depende medyo kung limited available. kasi limited siya. Kapag nagkaubusan or hindi ka nakapagpalista, hindi ka mapapahiram. So, eto guys, no. Try ko muna sukatin to, tas kwentuhan tayo. Ito. A few moments later. So, ito na siya, guys. Nakabihis na si Emma. Yung sa pa lang, pinakaunang layer. Yeah. Sakto. Yung ano. Yeah. Ito naman yung tinatawag na waistcoat. So, para siyang blazer, pero special din yung niya, structure. O kasi sa likod meron siyang... Hindi siya yung karaniwang blazer. Yay! So, ito na, nakaka-excite magsukat-sukat. Parang ang huli kong pagsusukat, yung kasal ko pa yung gown. Wedding gown. Pero, ito, parang kakaibang feeling siya kasi ang daming parts nung susuotin. Ito, Ilabas mo yung tas ano, waistcoat. yung sa kamay mo, yung puti. At kasi binutonis mo na siya. Yan, kasi pero, ano lang naman, try ko Trial lang lang para naman eh. kung kasya ba. Pero mukha. Mukhang sakto naman. Yan, shoutout kay Thank attorney. you, Sis Gemma, Attorney Gemma. Makikita niyo siya sa next video kung kailan mangyayari yung oath-taking. Kasama namin siya. And nandun din si Ate Rosie, nagpahiram naman ng robe. So, excited na rin ako. So, ito yon. Kasi ito, okay lang yung ganyan yan. Mako-cover naman siya. Ay, ito yung parang bib, ilalabas yan. Tutulungan naman din daw ako mag-ayos. Parang no? Pagdating mo doon, nakaganyan ka Graduation. na ba? Hindi pa. Hindi siguro. O kaya yung Ito lang? pinakababa lang nung puti. Para ipatong ko lang. Kasi, Oh, mag-jacket ka muna. Saka mo nalang tanggalin yung jacket mo. para nakakatuwa. Kasi para tayong gagraduate. Oath-taking. Galing naman. So, yung I'm oath-taking so proud of you, syempre. Lagi ko naman sinasabi sa'yo yan. Wow. After Malalaman nila to. after 3 years, guys, so yeah, maraming pinagdaanan bago makuha yung ganito. Wow!
nakakaano siya, kagalang-galang. So, ayusin ko lang to. Siguro ito yan, napaplan siya. Halos hindi mo nga makikita na yung panloob mo eh. Yan, tapos yun nga, pants na lang daw, tapos black shoes. Yeah, pwede na yan. Tapos ayusin na lang natin yung sarili natin, yung mukha, tapos yung hair, para sa, na event. Ito, tatakin to. Yan. Yun, guys, no? Thank you sa mga nagpahiram na lawyer friends natin, Pinoy lawyer friends. Yan, kasi may iraraos natin yung one-time event. Like, less than 1 hour lang yun. So, nanood ko pa nga ang difference yung nag-oath taking ako ng pagiging lawyer sa Philippines. Lahatan yun, big group. Like, 7,000 yata kami noon sa PICC. Dito pala ang oath taking sa Canada, particularly sa Alberta, ha? Isa-isa. Isa-isa. So, yung event na yon Para para sa sa'yo akin talaga. lang. So, mag-i-speech yung justice para sa akin, mag-i-speech yung principal ko para sa akin, and ako din. Nag-prepare ako ng mini, pero for approval pa yan kasi ganun pala dito. So, ano man yung sasabihin, kailangan may approval ng justice. And I'm speaking of justice kasi sa Court of Appeal ako nakakuha ng schedule for my bar call. Kasi nagtatry din ako mag-reach out sa Alberta Courts of Justice. Yun yung makikita niyong malaking building sa may 6th Street or 6th Avenue. Basta yung sa may train station sa downtown. Pero kasi medyo slow sila sa pag-schedule. Kaya mas nakakuha ko ng mas mabilis na schedule sa Court of Appeal. Yan, Court of Appeal dito sa Philippines kasi Court of Appeals. And yun, papatagalin pa ba natin? So, green up ko na agad yung schedule na meron sila. Ayan, so tanggalin na natin guys. Palit na tayo. And kwentuhan tayo regarding our, yun nga, our important event na gaganapin na malapit na. So, pagka naka-upload na to, ibig sabihin, kakatapos lang siguro ng ceremony. Alright? 2,000 years later. Ayan guys, so ayusin lang ni Emma yung pinagbihisa niya. Ayan, so grabe talaga guys, ano to, sobrang nakakatuwa at ayan, naibigay na kay Emma yung ano ba tawag dyan baby? Reward? Paano ba? Ha? Okay, blessing na magiging lawyer na siya. So guys, yun nga, sabi ko nga, talagang hinintay namin to. Ang dami namin pinagdaanan. Pero, alam mo yun, at the end, di ba, parang nabunutan lahat ng tinik. Sobrang masaya kami guys. Alam niyo ba guys, nalaman namin yan pagdating namin dito sa Canada nung nagbakasyon kami. So, doon lumabas na, ayun na, parang okay na, pwede na siyang maging lawyer. So, kailangan nilang mag-set ng, yun nga, yung itong araw na to. Kasi, ano yun guys, parang ini-schedule talaga nila kung kailan may available na slot. And gaya nga na sinabi ni Emma kanina na hindi siya nakakuha dun sa isang isang location ng pag-eventan kasi nga sobrang slow daw. Kaya pinili niya na rin tong isa na to. At least, 'di ba? Para lawyer na rin agad. Kasi kung papatagalin niya ba, parang hindi natin masabi kung baka katapusan pa ng March or April pa yung available. So, sabi ko sa kanya, i-grab mo na rin kasi at least para tapos na rin. Although, sabi ko nga, sana invite na rin nga sana namin si Mami na makarating dito para at least makita niya, di ba? Makita niya yung mga pinaghirapan ni Emma. Pero dahil nga, sabi namin, sige, i-grab na lang natin. Sabaga, pagdating na lang ni Mami dito, saka natin ulit i-celebrate. Ayan. So, yeah, hintayin na natin si Emma guys, then tuloy natin itong kwentuhan. Ayan, so nandito na yung aking asawa. Ano, Siyempre, proud ako dyan. Lagi ko naman sinasabi sa kanya yan eh. Yeah, we are just happy sa blessing or milestone na to. Pati kami rin, syempre, kahit yun din yung direction, pero masusurprise ka rin na mangyayari na pala talaga ito na to, ngayon na to. So, biggest blessing of the year so far. Grateful kami sa lahat ng mga taong nakasama namin sa journey na to. Yeah. Sobrang hindi
madali. Yun yung masasabi ko. Ang Oo, daming bumps. Yeah. Kasi yung pagkuha pa lang guys ng articling, sobrang mahirap talaga siya dito dito sa Calgary. Yan. Hindi ko alam sa ibang Sa ibang provinces. provinces din, Same pahirapan. lang, Kasi hindi lahat ng law firms nag-offer ng ganong position. Yeah. So, para kang talaga mag-i-start sa pinakababang level that you have to endure and challenge. Yeah. So, yun. Speaking of, yan, kila mami, yung siblings ko sa Philippines, sabi naman sa akin nung nagbubook ako, so merong remote link Yeah. na ibibigay sa amin, kaya mapapanood nila kami, yung taking ko na yon. Ang mangyayari nga lang, syempre, yung time difference. Oo. So, chinek namin, 1:30, dito kasi 4:30 doon. yung event, so 4:30 ng madaling Madaling araw araw. doon. So, pagpupuyatan na lang tayo ng nanay ko, I think, Oo gising naman. na rin naman siya ng mga ganong time. Oo naman. Minsan, kasi nagsisend na rin yun ng mga good morning quotes ng mga ganyang araw. So, isend ko rin yan sa yung mga colleagues ko sa dati kong work kasi I'm just so happy yan. Kaya na-share ko na rin sa kanila yon. Yan, inaantay na nga lang din yung link. Yan, Yeah. pag malapit na raw, tsaka sa akin kasi ipoprovide. Pero yun, ayan o, secret revealed na. Yeah. Ayan na yung aming inaasikaso. Yan, kaya kami pabili-bili. ng maliliit na bagay lang. Kaya Yeah. thrift shop. Oo. At sa akin naman, wala namang problema kung thrift shop yan Ako nga, or thrift nanghiram store. lang din eh. Yeah. So, kung yung field ko siguro, litigation, bibili na talaga ako kasi Oo madalas naman. gagamitin yan. Pero Oo kung naman. one time lang, like less than 1 hour gagamitin, yan, manghihiram lang At saka tayo. maganda pa naman yung nabili natin. Hindi naman siya yung talagang gamit na gamit, di ba? Yun guys, no, just grabe napapaisip ako sa lahat ng nangyari. So maybe siguro next time ma-share natin paano nagsimula yung Yeah. process. So ngayon lang muna share namin yun nga yung kasiyahan namin Mhm. na yun nga, magkakaroon na tayo ng oath-taking before a Court of Appeal Justice para yan, finally gawin na tayo at i-welcome na tayo as a licensed lawyer here in Canada. Yeah! Wow. So, ang tawag sa atin doon ay barrister and solicitor ang tawag dito eh. Yan. Pero, dito sa Canada, hindi ka kailangan tawaging attorney. Unlike sa Philippines, dito talaga sa Canada, first name basis. Name lang talaga. So, hindi mo kailangang sabihin pa yung title. Kahit lawyer siya dito, just call me yan, Emma, ganun, Linda. Yung ganun lang yung tawagan dito sa Canada. So, hindi sila after sa mga ganyang titles. Yan. Okay. So, yun guys, no? Ayan. Maraming salamat sa inyo. Especially sa mga talagang avid na subscribers namin dyan. Na patuloy na niniwala talaga sa amin. Sa amin na so Emma. thank you. Yeah. Again, hindi to madaling process. So, kung may mga gusto mag-reach out or magtanong regarding sa ganitong process, yung mga lawyers then back in the Philippines na gusto mag-Canada, Yeah. and I can share yung mga, like, paano ko sinimulan, ano pa yung mga exams na tinake. Gawa and tayo parang- ng siguro isang video na yan. separate Para at video. least, di ba, yung mga talaga nagpaplano. Right, yan, ma-guide natin Yeah. somehow. Ayun lang naman. So, ang gagawin ko na ngayon is, yung nga, paplansyahin yung mga kailangang suotin, lalo na sa mag-ama ko. Kasi ito yung sa akin, ready to wear naman na. Pero, pag bago natin ibalik yan, ipapa-dry clean natin yan. Oh, Bago syempre. natin ibalik sa ating friends. Yan, thank you again, Gemma, and kay Ate Roslyn. So, yun nga, yung pag-celebrate ng barcol ko, very limited lang kasi talaga yung pwede sa court. Sa Yan, court. kaya hindi ko nasabihan na lahat-lahat ng friends. Sa dami rin naman, I know na yung mga friends ko dito and even Baka sa hindi tayo magkasa-support. Philippines, ay naka-full support din talaga Yeah. and nagpe-pray sa ating success dito sa Canada. So, yun, ang may share na lang namin is yung next video na day ng aking oath. So, try natin kung... Yeah. So, yun guys, no? Yun ang aming secret and I hope that you are also celebrating with us, happy sa aming journey dito sa Canada. So, yun nga, after 3 years, ay finally, kasi 2 years din tayo naging international student. So, at least, after a year, ito na yung journey natin na, yan, maging licensed lawyer dito sa Canada. So, yan, dual license, still registered pa rin naman ako and licensed sa Philippines.
And yeah, I'm just so grateful above anything else yan. We thank God yan, Siyempre. sa lahat ng blessings talaga Siya na naman lahat eh. binibigay niya sa amin. Alright, so yun guys, dito na namin tatapos itong vlog. I hope na nag-enjoy ka sa vlog namin for today. And yeah, Yeah, abangan nyo ang aming next video which is the oath-taking day. alright. Okay guys, we'll see you on the next one. Peace! Peace.